transaction. At isa sa mga nagpapatupad na nga partner ng 4-day workweek ay ang Department of Justice. At talaga ba? Okay. Kasama na natin ang tagapagsalita ng Department of Justice, si Attorney Polo Martinez. Attorney, good morning po sa inyo. Christian at Doris sa DZMM. Good morning, sir. Good Christian, Miss Doris, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Opo, maraming salamat, Attorney. Yun nga po, no, pinag-uusapan natin yung 4-day workweek sa mga tanggapan ng gobyerno. At isa po ang DOJ doon sa nagbigay ng utos si Secretary Vida para sa 4-day on-site workweek. Siguro ang tanong namin, Attorney, kasi syempre napaka-busy ng DOJ, di ba? Araw-araw Tama. may mga nagfa-file ng cases, may mga preliminary investigations. Paano Yung mga makaka-affect? kailangang resolbahin na Yes, mga kaso. Paano oo. makaka-apekto itong 4-day workweek dito sa mga ginagawang trabaho ng DOJ? Opo, so currently, syempre ang titingnan po natin is work from home day. Sa DOJ, yung work from home day as based on the internal guidelines, sa Biyernes po yun, Friday. So, pag Friday po, work from home, ibig sabihin walang mga fiscal sa office, walang hearing na magaganap. So sa mga current hearings po na scheduled on a Friday, dalawa po pwede mangyari, no? Pwede pong i-cancel ng fiscal na handling ng kaso na yon at i-postpone or reschedule sa ibang araw, or po pwede rin nilang i-accept mismo sa office on the day na schedule na. Hindi po may support staff naman po pwedeng pumunta. Ang frontline services po namin ay always fully operational even on those work from home days. So hindi po siya magiging sagabal, no? May paraan po, merong rescheduling na pwedeng mangyari. Pwede rin pong matuloy. Pupunta lang po yung mga sinasabi po kanina Miss Doris na parang skeletal force. Pwede po yun. Opo. Sa kwenta nyo po, kapag ka po naipatupad na fully yung ganyang klaseng work arrangement, magkano or ano ang matitipid ng DOJ sa ganyang setup? Opo, syempre, the rescheduling is para po sa energy conservation protocols, no? As to yung quantity po mismo, hindi pa po namin na layout. Oo. Patitipid po namin dito syempre is alam po natin kasi na the protocols were initiated or are being implemented in view of the current crisis in the Middle East. We'll work out the numbers pero yun po talaga matutupad yun. Opo. Pero yun pong ganyan na klaseng bagong schedule ng ating mga manggagawa sa DOJ, yan po ba ay naipakalat na ang impormasyon mismo sa mga empleyado ninyo? Yes, ma'am. Opo, yes, Ms. Doris. So the internal guidelines were released, tingnan po natin yung exact date, no? March, Meron pala partner ganun. March Memo 9. yan, memo? Opo, 2 days ago. Actually, kahapon ko lang po natanggap, pero this was released internally at least 2 days ago. Itong guidelines na to, no? May memo po bawat department in accordance with a memorandum circular issued ng OP, ng Office of the President. Opo. At dinawin natin ulit, Attorney, 4-day on-site. Oo. Pero yung Friday, work from home. May Work from pasok pa rin home. ng Friday ang mga taga-DOJ, pero pwede ng work from home arrangement. Tama po? Tama po, kasi syempre, meron pa rin 40-hour work week requirement na sinusundan po natin. So, that will still be adhered to. Sa bahay nga lang po, work from home on Fridays. Okay, At least, kumbaga, 5 araw pa rin na magtatrabaho, pero yung at least yung Opo. Biyernes mo, pwede mo lang at Sa convenience sa bahay bahay. na lang. mo. Oo. Pero nalinaw na ba po, attorney, yung mga ibang mga issue tungkol dyan sa ganyang klaseng setup? Kasi unang-una na dyan ang katanungan tungkol sa singilan ng overtime pay. Paano po yun? Overtime pay po ng mga empleyado namin. Well, wala naman pong singilan ng overtime doon because 8 hours pa rin po ang magiging Okay. schedule. Again, ano po yan, 40 hours in a week. So, it's still gonna be 8 to 5, Monday to Thursday, Monday to Friday. Yung Friday nga lang po, work from home arrangement. Maliban na lang ho kung merong hearing, sabihin natin in a court, or kapag sa mga ano po natin, no, prosecutors or different attorneys who may have hearings on that day. And for those who have to be in the office for preliminary investigation, ganyan po mga incidents. Opo. Paano ang monitoring naman, Attorney, sa para masiguro na talagang pumapasok yung empleyado, lalo na kapag work from home ng Friday? Paano mamamonitor na talagang 8-hour nag-fulfill siya Baka ng shift? nag-work from the mall. Or work from the beach. Ayan.
May internal guidelines po ma'am, additional internal guidelines na i-release kasi po sa department, no, although it's just one department, may kanya-kanya pong divisions yan, gaya po na kunwari any organization. So, those are still to be additionally provided. Gaya po kunwari na mga ibig po sabihin dyan is kunwari yung guidelines po for mga ating mga prosecutors. Diba? Iba po yung magiging guidelines in the rendering of the 8 hours in a day, sasabihin po natin sa technical staff. So each division po may additional parang supplementary guidelines na i-issue. And those will be released soon. Opo. Recently po, ang daming mga fina-file na mga malalaking kaso po Oo no, nga sa eh, DOJ. oo. Paano naman ito makaka-apekto doon sa mga schedule ng pagdinig, attorney? Papayagan na po ba ang online hearing, yung mga via Zoom po, na pag-conduct ng mga hearings? Opo, okay sir. So thank you for mentioning that. Ano po yan, may yung Supreme Court po mismo nag-release na ng guidelines with respect to court hearings, no. Now, I will have to defer to the Supreme Court for these guidelines, but ang reading po namin is that the courts have either of two options. Pwede po nilang gawing work from home day ang Monday or Friday. So sa court po 'yan. On those days, may option po na mag-video conference hearings or tinatawag nating VCH. Opo. So tama po kayo dun, sir, no? Okay. Talon lang ako saglit, partner, habang andi dito sa atin si attorney. Meron pong hiling si Senador Yes. Jinggoy Estrada na siya at ang kanyang pamilya ay payagan na bumiyahe. Pero sabi niya walang jurisdiction sa akin ang DOJ. Sandigan Sandigan Bayan Bayan lang. daw, Ano oo. po reaction niyo doon, sir? Opo, well, syempre po, pag-file po namin ng PHDO na yon, the application for the precautionary hold departure order, and nag-issue po yung Manila RTC ng actual PHDO, yung presumption po dyan, no? Ang presumption natin is the court acted with jurisdiction. Pero alam rin po kasi natin na hindi lang naman yung kaso doon sa Manila RTC ang ibig po sabihin, yung application hindi lang po sa Manila RTC final kasi Oo. yung request po ni Senator Jinggoy, Senator Estrada, was with the Sandigan Bayan for a separate and distinct case. So iba po yun, no? So yung magiging appreciation po ng Sandigan Bayan dun sa kanyang request will be different and separate from the one with the Manila RTC. Okay. But dahil in-issue po ng Manila RTC, ang presumption po natin is may jurisdiction ng court. 'Di ba? Kumbaga, in the ordinary course of things, there's a presumption of regularity. Yun na Alright. lang po yun. So as of now, yung PHDO stays. Precautionary hold Oo. departure order. I-implement pa rin yun. Up until such time po na ma-revoke siya ng actual court na nag-issue po no? Okay. Kasi kailangan po ma-revoke ng court yung kung na nag-issue ng PHDO, the actual PHDO, before it can be ignored or before na hindi na to pa rin. So magkaiba po kasi yung courts na Tama. nagaganap dito. Apo, pero attorney, ano nga po ba ang nakitang basihan ng mga abogado ng korte? Bakit Oo. nagpatupad po o nagpato po ng PHDO kay Senator Jinggoy? Opo. So, as with all PHDOs, HDOs, ang grounds naman po under the law is kapag there's a high probability of the person evading prosecution or evading conviction or evading trial rather, no? So, yun po yung kumbaga flight risk, in other words. Yun po yung batayan ng court, and pag-file ng application, yun din po yung magiging batayan ng korte sa pag-issue ng action ng PHD or HDO. Apo, pero ano pa pong pagkakaiba na yung PHDO sa Sa- HDO? Oo. Timing lang po, no? Ang PHDO po kasi, fina-file yan habang yung kaso is still pending with the DOJ. Kasi alam po natin sa criminal justice process, bago po masampa in court, syempre dumadaan pa po yan sa preliminary investigation sa DOJ. Opo, So ang PHDO, habang hindi pa na-file in court, nasa pre-PI portion pa lang, PI stage pa lang ho ng criminal justice process, mag-file yung mga fiscals or prosecutors ng application for PHDO kasi baka there's a risk na umalis po yung individual na yon habang ginagawa ang PI.
Whereas ang HDO po kasi, ang nag-i-issue niyan, court Court din, na. but it's applied for during the conduct of trial kapag nasa court na po mismo. Doon kumbaga Ayun. sa phase 2. Oo. Timing lang po ang difference, no? Correct. And just to clarify lang ho, no, it's not only Senator Estrada against whom the PHDO was issued by the Manila RTC. So it's just a number of individuals Opo. who were deemed to be flight risks. Yun nga po kinonsider din po ba o medyo hindi ko alam kung medyo pwede bang tawagin na napapraning lang tayo na nag-file siya ng request para makabiyahe pero buong pamilya kasama. Hindi po ba yan sa isipan po ng korte ay teka lang, mukhang flight risk talaga ito kasi Baka hindi bumalik na talaga. Oo, kasi buong pamilya bit-bit eh. Well, that's subject po to the court's own competence to discern and to determine. Nasa korte na po yan eh. Ang korte naman po kasi sa ganyang request or tinatawag na if it was done through a motion to lift, i-lift po yung motion to lift the PhD or HDO, titingnan po ng korte yung merits and may mga requirements din po hihingin yan. Kunwari, patingin ho ng travel documentation mo, na itinerary mo, para masigurado natin na talagang legitimate ang iyong travel and for legitimate reasons. Yun po ititingnan ng korte. So we would rather leave that to the courts to determine dahil ano naman po yan eh, may mga parameters within which aalamin niya kung talagang lehitimo ho yung request. Opo. Attorney, maraming salamat. At least nalinawagan tayo kung ano ba ang proseso. Tsaka para mabantayan din natin yung pagkilos ng hindi lamang siguro ni Senator Jinggoy, kundi yung iba pang mga personalities or individuals na may mga kinakaharap na reklamo at ongoing pa yung pagdinig ng korte sa mga kaso nila. Attorney, maraming salamat po. Regards po sa buong DOJ. Maraming salamat po. Till next time. Salamat din po. Good morning. Good morning po. Si Attorney Paulo Martinez, ang tagapagsalita ng Department of Justice. Ayan, narinig po natin na meron ding ipapatupad na 4-day on-site work week sa DOJ. 5 araw